pag-usapan natin ay yung woman of the month, of the hour. Lahat na. Lahat na. Si Vice President Sara Duterte po. No? Dahil ginigit po ng kanyang kampo, mga kapatid, na magsasagawa daw nga ng oral arguments kaugnay sa inihaing motion to squash sa kasong grave threats na isinampal laban po sa bise. Magiging malawak daw kasi po yung epekto ng kasong ito, kaya dapat magkaroon ng oral arguments. So yun yung sinusulong nila. No? Sabi po ng legal counsel ni VP Sara na si Attorney Paul Lawrence Lim, kung papayagan daw kasing sabay na ma-impeach at makasuhan si VP Sara, ay magiging posible na rin sa hinaharap na mangyari ito sa iba pang impeachable officers tulad po ng Ombudsman, mga miyembro ng Constitutional Commissions, mga opisyal ng Korte Suprema at maging ang Pangulo. Pero parang iba yata ang sa Pangulo. Iba ang rules sa Pangulo. Ano po? At hirit naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, isa raw ba itong panibagong banta mula sa kampo ng bise? Dapat daw tandaan na no one is above the law. Nilinaw din niya na lahat po ng impeachable official ay pwedeng mapatalsik sa pwesto kapag may sapat na ebidensya. Uy, pero siguro mas magandang i-remind din natin yung sinabi ni Attorney Tranquil Salvador nung kinausap natin siya noong Wednesday ba yun? Itong nakaraan. Oh. Di ba, syempre legal expert siya. So we asked kung ano ba yung sinasabi ng batas patungkol nga dito sa kaso na isasampa kay Vice President Sara Duterte. Di ba ang sinabi ni Attorney Tranquil, tahimik ang ating batas pagdating doon sa pagiging immune ng Vice Presidente doon sa mga criminal at mga charges against the Vice President dahil ang may malinaw lamang na provision na nakasaad sa ating batas ay yung tungkol sa Pangulo ng Bansa. Pero sa Vice Presidente, wala. Kaya kaya feeling ko yung push doon, yung kababasa ko lang po na item ay parang babala na yung magiging magsiset ito ng presidents or president sa henerasyon ko ng tawagan. Na kapag ito ay nakalusot dahil nga tahimik ang konstitusyon, parang it's possible na gawin yon sa ibang mga posisyon o nasa isang impeachable na posisyon. Pero so yun, kaya kumbaga ang titinan dito ay yung epekto after. Yeah. Pero hindi ba dapat lang naman accountable lahat? Yun na nga eh. Dapat walang immunity bakit na ganyan. protection agad ang iniisip natin? Exactly. Hindi yung lalo na kung wala ka naman talagang dapat ikatakot. Parang they can go ahead and do things. Kung talagang alam mo na wala ka talagang dapat ikatakot, parang pwede naman. At saka parang tingin ko rin, lalo na kung official ka ng pamahalaan. Kasi ginusto mo yan eh. And alam mo na kapag official ka ng pamahalaan, yung trust sa'yo ng taong bayan, ibinigay talaga nila. Yeah. Hindi ba? So dapat panindigan din natin yung tiwala na ibinigay sa'yo para magsilbi. Public office is a public trust. Exactly. No, and we're also considering or giving weight doon sa sinasabi po ng company ni VP Sara o ng Vice President po na talagang wala silang ginagawang masama. So ako, kampante ako doon na kung walang ginagawang masama, kahit na ilang kaso pa yung isang pa dyan. Walang Makiklear. Makiklear pa rin siya. So no need for all the yung mga maneuverings na ganyan kung tutuusin. So yun lang naman. Lalo talagang ginigit po nilang wala naman talagang kasalanan on maling ginawa. Diba? So tingnan natin kung saan. Yun nga kasi siyempre dahil tahimik siya ang Korte Suprema sa issue na yan, baka sinusubok nilang makarating doon para magkaroon na rin ng say. Pero tingnan natin kung anong para mas klaro rin Yes, kasi may pagbabasihan na doon sa desisyon ng Korte magiging Suprema. justiciable. Tama ba yun? Oo. Magiging magiging issue siya na pwede nang talakayin